Magandang gabi po sa inyong lahat. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po humaharap sa isang pandemya. Muli po sa pagsisimula ng ating bahaginan ngayong gabi, naanyayahan ko po kayo na ilagay ang ating puso at ang ating kalooban sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaganda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, bago po ang lahat, nais po nating ipaabot ang ating pagbati sa kaarawan ng ating minamahal na Obispo, Bishop Reynaldo Evangelista. Happy birthday po, Bishop Ray. Patuloy po kami nananalangin para sa maraming pangbiyaya at pagpapala ng Panginoon para po sa inyong pagpapatuloy ng paglilingkod at pagpapastol sa buong diocese. Sa gabi pong ito, binibigyan ng pansin ang pagbasa na ating napakinggan kung paano natin dapat natingnan si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay. Pero bago po dumating sa ganitong bahagi ng pagpapahayag si Jesus, isa pong magandang paalaala at paanyaya ang sinasabi ni Jesus sa atin na sa tingin ko po ay magdudulot sa atin ng lakas, lalo na sa kasalukuyang ito na ating hinaharap ang buhay, ang mga pangyayari sa ating kapaligiran at sa ating lipunan na mapanghamon o may mapanghamon na sitwasyon. Sabi po ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang sarap pong pakinggan. Kung atin pong nanamnamin ang mga salitang ito ng Panginoong Jesucristo, sinasabi niya sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayong manghina ang loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang pananalita ni Jesus ay may kalakip na panibagong umaga. May kalakip na larawan at mukha ng liwanag. Kung araw-araw po, babalikan natin ang mga katagang ito ng Panginoong Jesucristo, marahil babangon tayo sa isang buhay na punong-puno ng positibong pananaw. At sa larawan ng ating ugnayan sa Kanya, punong-puno ng pananampalataya. Alam po ninyo mga kapatid, sa ganitong mga sitwasyon na tayo humaharap sa isang pandemya, napakahalaga po na gisingin natin ang kamalayan ng bawat isa sa ganitong mga paanyaya ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang spiritual director, isa po sa mga bagay na natutunan ko ay yung kahalagahan na matukoy natin kung ano ang ating kasalukuyang nararanasan, nararamdaman at pinagdaraanan. Halimbawa po, kung talagang napapagod tayo, ditukuyin natin napapagod tayo. Kung nakakaramdam tayo ng panghihina ng ating katawan, maging ng ating kalooban at ng ating puso at isipan, ditukuyin din po natin yun. Kung meron po tayong mga takot at pangamba, sige din po. Huwag po natin itago yun. Pero lagi po nating tatandaan, hindi lamang tayo dapat manatili sa ganitong yugto ng ating pagtukoy. Bakit? Sapagkat kalakip ng bawat pagtukoy ng ating mga pinagdadaanan, nararanasan at nararamdaman ay ang pagkakataon para dalhin ito sa ating panalangin at sa panalangin ay hayaan natin na mag-usap ang Diyos sa atin. Kaya kahit napakamapanghapon ng maghapon, kahit nakakapagod sa dami ng mga ginagawa,
Minsan po, mas nakakapagod kung wala po kayo masyadong ginagawa dahil lalo tigit kung sanay ka na may ginagawa. Kahit na ang maghapon ay para bagang lumilipas lamang at nakakasanayan na natin ang mga pang-araw-araw nating pinagkakaabalahan. At tandaan natin, sa sandali na tayo lalapit kay Jesus, sa diwa ng panalangin at pananampalataya, nangungusap si Jesus sa atin. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Bakit ganito ang paanyaya ni Jesus? Mga kapatid, marahil ito rin ang pagkakataon para unawain natin sino ba si Jesus sa buhay natin. Bakit may ganitong paanyaya si Jesus sa atin? Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, nagpapakilala siya, ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Bakit? Kasi sa totoo lang po, kung tayo ay babatay sa sarili nating kakayahan, hindi naman natin alam ang daan patungo sa Ama. Hindi rin natin alam ang daan patungong langit. Pero dahil dumating si Jesus at nakipamuhay sa piling ng tao, nangaral, nangusap, nagturo at naging halimbawa ng mabubuting gawa, nakita natin ang daan. At ano po ang daan patungo sa Ama? Ano po ang daan patungong langit? Kapag sinasabuhay natin si Jesus. At para maging konkreto, kapag tayo po ay nagmamahal, kapag po tayo nagmamalasakit, kapag po tayo dumadamay, kagaya ng pagdamay na ginawa ni Jesus, kapag tayo tumutulong, kapag tayo dudulot ng pagkain sa mga luto na upuhaw, kapag tayo ay tumatanggap, kahit na sa kahinaan ng ating kapwa, at hindi nagtataboy ng ating kapwa. Ito ang mga daan o mga landasin na dapat nating tahakin upang makita natin ang daan patungo sa Ama. At yan si Jesus. Kalawa si Jesus ang katotohanan. Bakit? Sapagkat wala pong tinago si Jesus sa atin. Pinadama ni Jesus ang pawang katotohanan at anong katotohanan? Ang pag-ibig ng Ama na kanyang ipinapahayag at ipinadarama sa atin. Siya ang pag-ibig. Yun pala ang katotohanan. Kapag may pag-ibig, may katotohanan. At ang katotohanan din sa buhay natin, na tayo naglalakbay lang sa mundong ito. At sa paglalakbay natin sa mundong ito, mayroon tayong direksyon na dapat tahakot. At anong katotohanan? Katotohanan na tayo babalik sa Ama, tayo babalik sa lahat, at babalik sa Diyos na lumikha sa atin. Sabi nga po ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama maraming silid. Paroroon ako para ipaganda kayo ng matitira. Kaligtasan, seguridad, yung karanasan na tayo ay mayroong kapayapaan ng kalooban. Yun bang maramdaman natin, kapag ako'y na kay Jesus, kapag ako'y nasa Diyos, ako ay payapa. Ako'y ligtas. Ako'y malayo sa anumang kapahamakan. Ang katotohanan na ang pagdating ni Jesus ay sandali ng pagpapahayag ng planong pagliligtas. At pangatlo, buhay. Ano ang buhay? Bakit ipinakikilala ni Jesus na siya ang buhay? Sapagkat siya ang kaganapan ng ating buhay. Sa maraming pagkakataon naririnig natin sinasabi ni Jesus, ako ang pagkain na bibigay buhay. Sapagkat kapag nariyan si Jesus, ipinapamalas niya sa atin paano tayo dapat mabuhay. Paano tayo dapat mabuhay, mga kapatid? Kapag tayo may kakayahan na tumalima, tungkol, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun pala ang mabuhay. Yung lagi nakaugnay sa Diyos na ating sinasampalataya. Kaya naman mga kapatid, sa pagkakataon ito na tayo humaharap sa ganitong klaseng karanasan, balikan natin ang tatlong katotohanan nito habang sinasambit sa atin ng Panginoong Jesus. Kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig kayo sa akin.
Ang daan na tahakin natin patungo sa isang tinatawag na panibagong normal na buhay ang daan ni Jesus. Ang katotohanan na tayo'y para sa Diyos. At kung tayo para sa Diyos, tayo ay dapat na magpadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. At ang buhay na dapat lagi nating iniuugnay sa Diyos na nagbibigay din sa atin ng buhay. Mga kapatid, sa gabi pong ito, meron tayong kasamang seminarista upang makapagbahagi din ng kwento ng kanyang pananampalataya. Siya po ay si Brother Vince Caramillo mula po sa parokya ng San Agustin sa Mendez, Cavite. Tawagan po natin siya. Vince? Hello po, Father. Hello, Vince. Good Father evening. Randy. Good evening, Vince. Hello, Magandang Vince. gabi po magandang gabi po, Father. Magandang gabi din sa iyo, Magandang gabi Vince. po sa ating mga taga-ibay ng ating online page sharing, Father. Vince, pwede pakilala ka sa mga kapatid natin na nakikilakbay sa atin ngayong gabi? Muli po ay magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Vince Caramillo, nagmula po sa Mendez. At kasalukuyan pong nasa ikalawang taon ng paghuhubog sa seminaryo bilang second year associate. Maraming salamat po sa inyong pagtalima o panonood o pakikinig. Hello, Vince. Ang pribilehiyo po ito para sa akin na makapagbahagi po sa inyo ng aking pananap sa gitna ng pandemyang ito na ating nilalabanan. Yan po, Father. Vince, una ay salamat sa iyong pagtanggap sa paanyayang ito na maging kalakbay at kabahagi ng ating online faith sharing. Salamat sa iyong pakikisan. Hello, Vince. Naririnig mo ako? Hello. Yes, Father. Vince, mukhang may electric fan ka sa tabi mo. Pwedeng pasuyo mo ng pakipatay. Naririnig yung hangin. Yan. Okay na po, Father. Okay, salamat Vince ha. Una Vince, kamusta ka sa ganitong sitwasyon? Siyempre, alos magdadalawang buwan ka na rin nasa bahay nyo. Mula sa iyong pagtigil dito sa seminaryo, ano yung mga bagay na nakakasanayan mo na ngayon. At siyempre, paano mo tinitingnan ito bilang bahagi ng iyong paghuhubog bilang isang seminarista? Sige, Siguro Vince. po yung araw-araw na panalangin sa pagkakabangon ko bago ko bumangon sa aking kama. Lagi ako umaasa sa Diyos na sabi ko, Panginoon, sana matapos na itong COVID-19 na darating ulit ang panibagong bukas, panibagong pagkakataong humarap sa panibagong normal, ika nga nila. Na ako po, sa araw-araw ko pong pananatili sa aming tahanan kasama aking pamilya, minsan ang aking nanay ay nawawalan ng pag-asa dahil nga sa mga negatibong mga balita na araw-araw minadadagdagan na mga pasyente, araw-araw ay nadadagdagan ng cases ng COVID-19. Ngunit ako po bilang seminarista ay tinitingnan ko ito bilang hamon. Hindi lang hamon, kundi isang pagkakataong muli na tagpuin si Jesus. Dahil nga nung nasa seminaryo po, lahat ay structured yung schedule, pero ngayong nasa tahanan, kami na yung gagawa ng namin araw-araw. At napakagandang karanasan po na araw-araw ay kasama ko yung pamilya ko, araw-araw ay kasama ko yung aking kapatid, yung mama ko, yung papa ko, na minsan ay tinatanong ko ng mama ko, bakit
bakit kaya nagkakaganito ang ating mundo. Sasabi ko lang sa kanya na ito ay isang panibagong taon na madala natin ang mga ganahin ng Diyos sa ating buhay, sapagkat araw-araw ay nabubuhay tayo na hindi tayo sigurado sa ating kinabukasan o sa mga mangyayari sa ating buhay. At isang pagkakataon po ito para sa akin na ipaalala, hindi lamang po sa aking pamilya, kundi sa aking sarili na may isang Jesus na muling nabuhay upang magbigay ng panibagong pag-asa sa ating lahat. Na araw-araw ko nga pong linya ay pag sinasabi ko po sa aking nanay, makakaraos din tayo, huwag tayo mawala ng tiwala, huwag tayo mawala ng pananampalataya sa Kanya. At ito ay napakaing tool na aking ng itong isip ito sapagkat nagagamit ko yung oras ko sa pagninilay, sa pakikipagkwentuhan sa aking nanay na yun nga po, di ba po naikwento ko rin nga po sa inyo na almost na po akong dito tumitira sa bahay namin. At ito na po yung pinakamahaba kong pagtira sa bahay namin. Naging stay sa Kristan po ako sa aming parokya sa loob ng 4 na katataon. Ito nga po na 2 taon ako sa seminaryo, bali, at 3 taon po sa parokya at 2 taon sa seminaryo. At bihira na po ako nakakapag-stay sa bahay. At parang nung una po ay nalilibago ako, parang kasama ko yung pamilya ko pero para bang kakaiba, parang may agwat. Ngunit itong pandemyang ito ay nagturo sa akin na lampan yung distansya, sinasabing distansya ng pagkakalayo, distansya na makipag-ugnay muli, yung tawirin ang distansya upang makipag-ugnay muli sa aking kapatid, sa aking nanay, sa aking tatay. At yun po, napakaganda ring karanasan, Father, na araw-araw ay bumabangon ako na ang pag-asa ay naroon. Ang aking paghahangad na makaraos ay naroon. At isang malaking biyan po, Father, na may mga pagkain kami nakakain araw-araw, may mga biyaya pa rin natatanggap mula sa barangay, mula sa at awa po ng Diyos, ang aking tatay ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang trabaho. Si Papa po ay isang driver po ng delivery van ng Marby Bread. Yung pong Tasty Pinoy, sila po ay nagdi-deliver dyan sa Buhay na Tubig, sa Shopwise, tsaka sa Pure Gold. At yun po, itong mga karanasan kong ito, Father, ay isang magandang pagkakataon din sa akin na muling balikan yung aking mga natutunan sa seminaryo. Po lagi nating sinasabi sa seminaryo na ang lahat ng ginagawa mo ay may katuturan o may value, may importansya. At yung kahit po yung simpleng pananatili sa tahanan ay napakalaking impact sa akin bilang isang seminarista na hinuhubog sa buhay pagpapari, na kahit yung aking pamilya ay nawawala ng pag-asa, lalo tigit ang aking nanay, doon ko na papatunayan na ang Diyos ay mabuti. Araw-araw ay ginagawa kong masaya sa pamamagitan ng kamusta ka na, kahit araw-araw kami magkakaharap. Para po sa akin, Father, napakahalaga ngayon ng salitang mga tanong na kamusta ka na. Sapagkat ito din isang pagkakataon na muling pag-ugnayin ng pamilya, matagal na hindi na nagkakausap, matagal na para laging may ilangan, pero kapag nagkaroon na ng pagkakataon na magkamustahan, doon muli ay nagkakaroon ng pagkakataon na mabuo ulit yung relasyon at pag-alabin ulit ito. So yun po, Father, yun po yung mga ilang karanasan ko sa aming tahanan na patuloy pa rin nagtutulak sa akin papalapit sa Diyos.
Nga sabi ko nga po araw-araw, Father, habang may buhay, may pag-asa. At kapag nagigising ako, sabi ko, ay salamat sa Diyos. Kaya ito po isang biyaya na makapagpatuloy ulit sa buhay na may pag-asa. Salamat din sa iyong Ito, mga Father. ibinahagi na pangyayari at kaganapan sa buhay mo, lalo na sa inyong pamilya. Dito mo makikita, Vince, mga kapatid na nakikinig at nakikilakbay sa amin ngayon ni Brother Vince, na ang katotohanan kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya, mayroong tinatawag na pagpapanibago ng ating mga puso at ng ating kalooban. Mga bagay na hindi natin nakikita natin ngayon. Ano po yun? Ano yung mga bagay na yun? Yung mga bagay na noon parang binabaliwala natin pero ngayon ay napapahalagahan natin. At ano yun? Ano yung mga bagay na yun? Una, yung kakayahan na dumama. Dumama sa pinagdadaanan ng iyong mga mahal sa buhay. Dumama na meron kang kasama. Dumama na meron kang kapwa. Kalawa, yung pagbuklod ng pamilya. Ang hangad lagi ng Diyos sa ating pagbubuklod at hindi pagkakawatak-watak. Pero mapapansin po ninyo, kapag mayroong pagkakanya-kanya, hindi po ito galing sa Diyos. Ito po'y galing sa pagkamakasarili ng tao. Ang hangad ng Diyos palagi magkaroon tayo ng isang direksyon. Kaya nga ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang daan sapagkat kung tayong lahat ay matututo at magsasabuhay ng paraan ni Jesus, meron tayong isang direksyon. Kaya kapag ang isang pamilya ay nabubuklod sa pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos, kahit na mayroong pagkakaiba ng pag-uugali kung minsan mga pinahahalagahan sa buhay, kapag tungkol na ito sa Diyos at ito na ang paanyaya ng Diyos, ito ang higit na pinangahawakan. At ano pa, kapag tayo muugnay sa Diyos, nag-aalab ang pag-ibig, nag-aalab ang kakayang magmahal, nag-aalab ang kakayang limutin ang sarili para sa ikabubuti ng taong minamahal, ng mga tao sa paligid. Makita ang halaga ng bawat isa. Yung pangangamusta, sabi ko nga sa isang pagninilay ko, Vince, kaya hindi na sinasabi mo kanina. Ang salitang kamusta ay napakahalagang mga katagang dapat nating sabihin sa isa't isa sapagkat ito ay pagpapahayag ng pagpapahalaga at ng pagmamahal. Hindi yung para titingin lang tayo, kundi sisikapin natin na ipahayag sa kapwa natin na nandito tayo. Kaya nga, salitang kamusta kayo, nagpapahayag ng ugnayan, ng pakikipag-ugnayan. At nakakatuwa kasi sa ganitong sitwasyon, syempre alam natin itong karanasan ng itong COVID-19 na nagdudulot ng impluensya, ng epekto, papahirap sa mga kapatid natin. Itong COVID na ito ay syempre hindi ito dapat na mayani sa kasalukuyang karanasan ng buhay natin. Pagdamat may epekto ito, dapat din nating tingnan kung paano sa ganitong sitwasyon tinutulungan tayo ng Diyos na harapin ito batay sa Kanyang plano, batay sa Kanyang hinahangad. At ang hinahangad ng Diyos, dami na po mga nagbahagi sa mga nagdaang araw, kahit po yung mga nagpo-post sa ating online page sharing group, na ibinalik tayong lahat sa katotohanan ng kapayakan ng buhay, kahalagahan ng pamilya, lalo tigit kahalagahan ng Diyos. Na hindi tayo para maghangad ng higit para sa atin. Ang makakain 3 beses sa isang araw, walang may sakit sa pamilya, mabuhay ng maayos ay sapat na. At hindi naghahangad ng mga bagay na nagdadala sa atin patungo sa pagkamakasarili. Bit sa pagkakataon ito, ano yung masasabi mong isang katanging-tanging karanasan mo ngayong may pandemic sa iyong buhay na may tuturing mong religious experience? Sa akin po, Father, ay yung pagmamalasakit ng kapwa na naranasan ko yan sa aking mga lalatigit yung barangay officials na laging may mga pagkakataon na nagdadala sila ng ayuda,
At para it's karanasan para sa akin na nakaranas kang malasakitan ng kapwa mo. Kahit panalangin mo, para po sa akin din ay yung panalangin ay paraan din ng pagmamalasakit. Sapagkat sa gitna ng pandemyang ito, wala na tayo ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Hello, Vince. Hello po. Oo, medyo siguro humihina ang iyong signal at napuputol-putol ka. Hello, Vince. Hello po, Father. Tuloy ka lang, Vince. Ayan po yun. Sa akin po, yun nga po, yung pagmamalasakit, pagdamay, at yung pakikiisa sa taong, sa kapwa mo, at sa lahat ng mga taong naririto na patuloy na ibinubuwis yung buhay nila para sa ating mga frontliners. Hindi natin alam kung gaano sila kapagod ngayon. Hindi natin alam kung gaano ba kasakit para sa kanila na iniiwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay para sa ating lalo't higit sa mga taong apektado ng COVID-19 na to o yung mga taong infected na ng virus na ito. Para sa kanila, para sa akin, Hello, Vince. po, Hello, Vince. Mukhang napuputol po si Brother Vince. Balikan po natin siya mamaya at sa pagkakataon pong ito ay hayaan po ninyo ako na basahin yung mga pagninilay ng ating mga kapatid sa ating online page sharing na ito. Kanina po nagbigay po ako ng gabay sa ating pong bahaginan at ilan po sa mga sana po ay makaunay pa tayo kay Brother Vince para kung nahihirapan ang signal ngayon sa kanila. Yung binabahagi po sana sa atin kanina ni Brother Vince, no, yung nakikita niya yung pagkilos ng Diyos, yung malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na nagbibigay at nag-aalay ng kanilang sarili. Ganda po nung tingnan natin yung mga lingkod bayan, hindi lang dahil sila ay mayroong responsibilidad na maglingkod sa atin, kundi maaaring sila din po ay instrumento ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng kakayahan na yun bang tingnan na gumagamit ang Diyos ng mga tao para maging instrumento ng kanyang kabutihan sa atin. Minsan nga po nabanggit ko sa isang pagbabahagi at pagninilay. Yung bang makita natin, tingnan natin ang kapwa natin batay sa pananampalataya natin at hindi batay sa pamantayan lamang natin. Nakalulungkot po isipin na kung minsan kapag po may mga balita na, alam niyo po yun, minsan nakapakinig tayo ng balita na inabutan ng relief goods yung isang tao tapos inihagis yung relief goods at itinapon. Yun bang paano na ba natin nagagawang itrato ang kapwa natin? Di po ba? Yun bang sabi nga ni Brother Vince sa atin kanina, nilalagay nila yung sarili nila sa panganib pero dahil ito yung kakayanan na meron sila para tumulong at magmalasakit sa kapwa, parang sa kanilang mga ginagawa, ay kakikitaan mo din ang pagkilos ng Diyos. Sana mga kapatid, tayo pong mga nasa ganitong klaseng pagsisikap na magnilay sa salita ng Diyos at sa pananampalataya, ay tingnan din ang mga pangyayari sa buhay natin, hindi ng mga tao sa kapaligiran natin, batay sa ipinag-aanyaya ng ating pananampalataya o batay sa pinag-aanyaya sa ating Diyos. Mukhang bumalik na po si Brother Vince. Brother Vince, hello? hello po, Father. Oo, kanina. Okay na po? Napuputol-putol ka kanina. Oo. Kanina may sinishare Oo, ka sa yung mga nagbibigay ka mo ng ayuda, mga lingkod bayan. Ayun po, Father.
Opo, para sa akin, Father, isang paraan yun ng pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lang po sa pagbibigay ng ayuda, kundi yung mga simpleng pagbabantay sa mga, kunyari po dito sa amin, meron po dito mga frontliners na 24/7 nagbabantay sa kanton ng aming baryo. At sila po ay, para sa akin, ay may tuturing na bayani. Sila ay instrumento ng Diyos upang tayo ay manatiling ligtas. Na hindi natin, minsan, nakakalungkot nga po minsan sa balita, Father, na nakatanggap ng ayuda, pero sa maling pamamaraan ginamit yung pera. Meron naman na nakatanggap, abot-abot yung papasalamat, tapos gumawa nagtayo ng isang business, na which is yun po ay isang pagmamalasakit din sa mga taong nagbigay sa iyo. Na hindi natin, ngayon po, para din sa akin, Father, maraming tao ang lumalabas ang tunay na kabutihan na hindi mo na kailangan ipakita pa sa tao na kailangan ko magbigay ng ganito, kailangan ko na magbigay ng ganito sa aking kapwa, para yung ginagamit ang nakakatuwa, kahit simpleng salamat lang, masabi nila, napasalamatan sila, sapat na. Yun nga po isa sa mga reflection ko, Father. Hindi mo masusuklian ng kahit anong material na bagay ang kagandahang loob ng isang tao. Minsan sapat na ang salamat po sa inyong pagsusumikap para sa amin. Sapat na yun para maranasan nila na pinapahalagahan natin sila. Yun po, Father. Ikalawang, Father, yung pagsunod. Kaya po, yung minsan nakakalungkot nga po, marami pa rin matigas ang ulo na ayaw nila na sumunod. Pero ngayon, Father, isa din sa base po sa aking karanasan, yung pagsunod ito ay isang paraan din, Father, ng pagmamalasakit. Ayaw natin na tayo ay maging dahilan na kaya magkakasakit ang ating kapwa dahil dumikit sa atin yung virus, nadala natin sa ating pamilya, nadala natin sa ating mga kaibigan, na naging dahilan kaya sila nagkasakit. At yun po, kung gano'n na mangyayari, ako ba ay tunay na nagmamasakit sa kapwa? Hindi. So yun po, Father, ito po yung isang karanasan ko, Father, na lagi kong papaunin sa aking buhay, na itong pandemyang ito ay maraming aral na itunuro sa akin. Hindi lamang sumunod, kundi yung pagmamalasakit na ito ay ugat din ng kabutihan ng Diyos sa atin. Una ang Diyos na nagmalasakit, kaya tayo ay magmamalasakit din. Kaya po, isang pagkakataon din to, Father, na magpasalamat sa mga frontliners natin na patuloy na nagsusumikap para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan, at lalo tigit yung sinusugal yung araw-araw nilang buhay, kinakalimutan nila ang kanilang sarili para sa atin. Lalo tigit yung kanilang mga pamilya, kinakalimutan, patuloy lang muna nilang iniisip yung kapwa nila na hindi nila ano-ano kaysa sa, bagamat iniisip din nila yun, ngunit mas pinaprioritize nila ngayon na tulungan yung mga tao kahit hindi nila kaano-ano ay maranasan din nila ang pagmamalasakit. So yun po, Father, yun po yung mga bagay na yung religious experience ko, Father, sa pandemyang ito, na si Jesus ay araw-araw na nagmamalasakit sa katauhan ng iba't ibang mukha ng tao, iba't ibang sitwasyon, naroon ang Diyos. Minsan po siguro hindi ko nakikita ang Diyos sapagkat mas nangingibabaw sa akin yung pagrereklamo, yung bakit ganito yung nangyayari. Ngunit yung pala ay yung mga
ginagawa na ito ay yung nagiging dahilan kaya napapalayo ako sa Diyos. Yung pagtingin sa problema at hindi pagtingin sa mga pagkilos ng Diyos. At yun po, Father, yung sitwasyon ng pandemyang ito ay nagtutulak sa akin na tingnan ang mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kahit maliit man o malaki, ang Diyos ay hindi nagsasawang kumilos sa ating buhay. So yun po, Father, yung aking religious experience na talagang masasabi ko na ang Diyos ay may pagkilos. Ang Diyos ay may ginagawang mabuti. At araw-araw po ay umaasa ako na may gaganaping mabuti ang Diyos sa ating buhay. Makakaraos din po tayo. Yun po, Father. At doon natin makikita, Vince, no, mula sa iyong mga ibinabahagi, na kapag meron nag-aalay ng buhay, meron ang Diyos na nararanasan. Kasi syempre, kapag hindi naman sapat yung thank you lang tayo ng thank you sa mga frontliners. No? Pero kung pasaway tayo sa kalye, kung tayo ay nagiging pabigat sa lipunan, sabi nga minsan ng isang frontliner, o salamat sa inyong mga panalangin, salamat sa inyong mga dasal, pero bigyan ng mukha, bigyan ng pagsasabukan. Kung nagagawa namin iaalay ang sarili namin para sa kaligtasan ng marami, nanganganib ang buhay ng iba at sinisikap namin na iligtas sila sa nakaabang na kamatayan, sana ay ialay din ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ng disiplina, pagtigil sa mga tahanan. Para sa gayon, wala din nga namang maapektuhan at mahawaan lalo ng mga kapatid natin na mga health workers. Kumbaga mga minamahal na kapatid, batay din po sa binabahagi sa atin ni Vince ngayon. Sana makita natin, sinasabi ni Jesus sa atin, ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. At bahagi ng pagtahak natin sa daan ni Jesus, bahagi ng katotohanan ng buhay natin, at bahagi ng buhay na ating niyayakap ay ang katotohanan na meron tayong kapwa, na meron tayong kasama sa paglalakad, na meron tayong kasama sa buhay na ito na dapat nating pag-alayan din ating mga sarili, na meron tayong kapwa na nagbibigay ng sarili at tayo din ay inaanyayahan para makibahagi sa ganung klaseng paraan ng buhay. Kaya nga di ba ang buhay, kapag nagawang ialay, nagkakaroon ng saysay. Pero pag ang buhay ipinagdamot at ang buhay ay namuhay sa isang kakayahang pangmakasarili, ang buhay para baga ng unti-unting pinapatay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa palinsabay din ng ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa pagbabahagi ni Brother Vincent, makita natin siguro ganito ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Bakit? Kasi kapag nga naman tayo ay nakatingin ng direkta kay Jesus, nakikinig sa Kanya, nagpapagabay sa Kanya, matatahak natin ang tamang daan, makikita natin ang katotohanan, at magagawa natin mabuhay batay sa plano ng Diyos. Vince, sa pagkakataon ito, basahin ko sa iyo yung mga sharing ng mga nakikilakbay sa atin. Babalikan kita mamaya. Thank you, Father. Sa pagkakataon pong ito ay kikilalanin natin ang mga nakikilakbay sa atin ngayong gabi na kasalukuyan din na nakikinig sa pagbabahagi na natin. Kasama po natin si Ryan Carlo Kawit mula po sa Santo Niño de Bangkaan Parish, Ate Early Raqueño sa Rosario, Sister Che na madre po ng Sisters of Charity of St. Charles Borromeo, si John Kenneth Asinto mula sa Parish ng Santa Marta, Ate Angie Maramba ng St. Jude Pastoral Center sa Bangkok. Bumabati po si Ate Malu Adante. Good evening po, Father Andy, at sa lahat ng mga tagapanood. Good evening po sa inyo. Kasama din po natin si Dr. Arlen de Guzman, si Brother Carlo Malaluman, si Ate Cathy Soriano, si Ate Evangeline Henova, Cristina Almodiel. Bumabati po si Ate Evangeline ng good evening sa lahat. Good evening din po sa inyo. Si Ethan Sario, Ate Early Raqueño, bumabati din po siya ng magandang gabi. Si Rica May Espinelli, isa pong kabataang lingkod sa Santo Niño de Bangkaan Parish.
Si Ate Michelle Esteban, ang aming pong cook, ay nakikilakbay din sa atin ngayon. Ate Michelle, kamusta po kayo dyan? Si Ivan Joseph de Guzman, na minsan din po nakibahagi sa atin at nagbahagi ng kanyang kwento ng pananampalataya. Jay Abutin, mula sa Rosario, Cavite. Si Ate Jeff Katipay, good evening po sa Father Randy, bumabati po siya sa bawat isa. Si Eloisa Manalo, sabi niya, good evening po Father Randy at good evening din sa lahat. Si John Rica Alin, Cecilia Palahe, Ate Maridel Encarnacion, Ate Julie Bicasinto, Tiligaya Tokayaw, Ate Ami Canalizado, bumabati po silang lahat ng magandang gabi. Ate Maridel Encarnacion, sabi niya, si Jesus ang katotohanan, siya ang pag-ibig, at siya ang katotohanan na babalik tayo sa Ama. Salamat po Ate Maridel sa iyong pagbabahagi. Kasama din natin si Ate Cynthia Mangasi at si Kuya Dig Manala. Bumabati si Ate Ligaya Tokayo ng magandang gabi sa lahat. Gayon din po si Kuya Dig Manala. Let's keep our spirit and faith alive. Ate Liz Paredes mula sa Fatima Parish sa Anabut. Len Halyare, si Carlos Stephen Guro, seminarista po natin. Si Ate Mila Pramhe, good evening po sa inyo. Sabi ni Ate Gemini Katipay, patuloy na pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng pamilya. Totoo po yun. Dahil kapag tayo na sa pamilya natin, doon natin nakikita ang simulain ng buhay natin. Kung saan tayo hinubog, tayo ay dinala sa karanasan ng pagpapahalaga sa Diyos ng mga magulang natin. Kasama din natin si Kuya Romel de Castro, Kuya Jeffrey Onayan, Elijah Bidalion, sa seminarista, at si Ate Cecilia Falahe. No? Ngayon naman po, tingnan natin yung mga ilang pagninilay. No? Nakakatuwa pong isipin na minsan po hapon na ako nakakapag-post ng ating gabay bahaginan. No? Pero nagugulat po ako pagkakatapos po ng misa namin dito sa seminaryo, trending na po yung mga sagot. Sa tingin ko po sa napakalimitadong oras na mayroon tayo, hindi ko man po ito mabasa lahat, pero pinapangako ko po sa inyo na ako po personally ay nababasa ko po ang inyong mga pagninilay. At kung minsan nga po, at maraming pagkakataon, ito po ang nagiging direction din ng mga pagninilay na aking binabahagi sa inyo. Ang tanong po kanina na aking ipinost ay, paano mo magagawang mapaglabanan ng mga takot at pangamba sa iyong buhay? At hayaan niyo po ako nabasahin ang ilang mga pagninilay ng ating mga kapatid. Sabi po ni Ate Lucy Lopez, dasal, walang humpay na dasal. Hindi lang basta magdasal, kundi talagang tuloy-tuloy na panalangin. No? Kinakausap ko siya na parang magkatabi lang kami. Minsan nga parang na akong baliw, nakikipag-usap sa sarili, pero hindi. Kasi ang totoo naman, may kausap talaga ako. At sino ang kausap? Ang Diyos. No? Magsalita man ako, manahimik, alam ko, naiintindihan niya kung may pinagdadaanan ako. Alam niyo po, mahalaga po yung disposisyon sa panalangin na alam mo na ang kausap mo yung Diyos. At yung Diyos na ito ay isang totoong Diyos. At ang Diyos na ito ay may kakayahang ganapin sa buhay. Kaya yung tao na nakakaramdam ng takot at pangamba, sa sandali na siya ay naglala ng oras ng panalangin, nararamdaman niya na ang Diyos ay kasama niya. Hindi na siya alipin ng takot niya. Alipin na siya ng pananampalataya niya sa Panginoon. At ang taong alipin ng pananampalataya sa Panginoon ay ang taong nasa isang ligtas na kalagayan, malayo sa kapahamunan. Sabi po ni Esmeralda Vasquez, prayer po, reciting the rosary every night, asking God to give me peace palagi at tanggalin ang takot at pangamba every time na nararamdaman ko ang mga ito. Talking to my husband and my children in this way, I have the realization that I'm not alone. Kakaroon ka ng lakas para maging positive ulit ang outlook sa bahay para sa ikabubuti ng pamilya. Take rest muna and recharge. Kung minsan pagod lang tayo at need ng rest. Totoo po yan, no? Minsan po dala na rin ng mga pagkakataon na marami tayong inaalaala, pinagkakaabalahan, iniisip, pinagdaraanan. Sumusukog din po talaga ang ating katawan. Yung mga minsan, kahit ang isipan natin, sabi nga raw po, mas matindi ang pagkapagod ng isip at kalooban kaysa sa pisikal na katawan. Kaya kung napakahalaga ngayon natin na uunawaan, ba't sinasabi ni Jesus sa atin, hindi kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nahihirapan. At bibigyan ko kayo ng kapahinga, kapayapaan. Kumbaga, sinasagot ng Diyos ang mga sandaling pagkakataon na tayo ay nanghihina.
At ngayon muli siya nangungusap sa atin, huwag kayong mabalisa. Salamat sa Diyos kasi dito natin mararamdaman buhay na buhay ang kanyang pangungusap. Na sana ay lagi din nating sambitin, lalo na sa mga kapwa natin, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, o mga kakilala na parang sukong-suko na sa buhay. Kapag sinasambit natin ang mga katagang ito, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Hindi po natin yung sinabi, si Jesus mismo po ang nagsabi. At kung sumasampalataya tayo kay Jesus, talaga po may magandang direksyon ng buhay natin. Salamat po Ate Esmeralda. Sabi po ni Kuya Romel de Castro, kilalanin ng Diyos sa iyong buhay. Kung magagawa mong gawin Diyos, ang Diyos sa iyong buhay, at hindi ang iyong sarili, magagawa mong ipagkatiwala ang lahat, ang buong buhay sa Kanya. Diba? Sino pa bang lalaban sa atin kung ang Diyos na ang kasama natin? Ano pang dapat natin katakot at ikapangamba? Kung alam natin na nasa tabi na natin ang Panginoon, na may kayang ganapin sa buhay natin at ipinadama na ang kaligtasan. Salamat Kuya Romel. Sabi po ni Ate Gina Angeles, tawag lang sa Kanya, have always faith na nakikinig siya at sasagot siya in this time. Nasabi naman po ni Ate Divina Narvaez, manalig at magtiwala sa Panginoon. Kalaki po na siyempre yung pagdadasal, pagsisisi sa mga kasalanan, at siyempre magpasalamat at humingi ng gabay at awa, patuloy na magbigay ng ating tulong sa kapwa. Bagamat tayo ay umarap sa ganitong sitwasyon, huwag sanang mawaglit sa isip natin. Sabi nga, hindi kayang labanan ng isang tao ang ganitong klaseng pandemya o ganitong klaseng sitwasyon na may kumakalat na virus. Ang bawat isa sa atin ay mayroong partisipasyon at kakayahang magbigay ng kanyang bahagi para magawa natin mapagtagumpayan dito. Kung lagi lang tayong takot na takot, kung tayo nagmumukmok, kung tayo ay balisang-balisa palagi, bukas makalawa tayo na po ang may sakit. Baka bukas makalawa, imbis na tayo magdulot ng lakas ng loob at pag-asa sa mga tao na sa paligid natin, tayo pa ang nagdulot ng kabigatan ng kalooban sa kanila. At sa puntong ito, ang kailangan natin mga taong positibo at hindi yung mga taong punong-puno ng mga negatibong pananaw at perspektibo sa buhay. At tandaan niyo po, ang pagiging positibo sa buhay ay pamumuhay sa pananampalataya. Ngunit ang pagiging negatibo sa buhay ay pamumuhay sa takot at pangamba. Salamat po Ate Divina. Sabi po ni Ate Lorna Unas, always pray to God anumang oras at kung nasaan man and give my full trust to God. Sabi po ni Hermie Rosales, sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos, patuloy na pananalangin, pakikinig ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pakikinig sa misa, pagbabasa ng Biblia, at pagdarasal ng Santo Rosario o Nobena. Salamat po sa inyo, Ate Hermie Rosales. Si Ate Aids Kamunggol po, sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa araw-araw, pakikinig at pagninilay sa mga homilya, sa pagdarasal ng Santo Rosario at pananalangin, taglay ang pag-asa at pagtitiwala na ang Diyos ay hindi magpapabayaan. Lagi po natin tandaan yun. Sabi po ni Brother Jerry Ernie, kung ako lamang po ang haharap upang labanan ng takot at pangamba, maaaring hindi ko magawa mapagtagumpayan ito. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan upang bigyan ako ng grasyang mapaglabanan ito. At sa pamamagitan ng panalangin, pakikipagtagpo sa Kanya sa banal na sakramento, higit sa lahat ay maging positibo. Through that, we can resist the work of the devil. Natin kaya ito sa sarili nating kakayahan. Ang taong magsabing kaya niya ang buhay sa sarili niya ay isang taong mayabang at hangal. At darating ang sandali na sa sandali na siya ay makaranas ng pangangailangan ng mga tao sa paligid niya, lalo tigit ng pangangailangan niya sa Diyos, doon niya marirealize ang buhay ay hindi umiikot sa kanya lang. O ang mundo ay hindi umiikot sa kanya lang. Bagkus ang mundo at ang buhay ay dapat na laging nakasentro sa Diyos. Salamat, Jerry. At sabi po ni Ate Michelle Esteban, tiwala po sa Diyos ang kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sa inyo pong lahat na nagbahagi po dito sa ating gabay bahaginan, maraming salamat po. Ipagpaumanhin po ninyo kung hindi lahat ito ay aking mabasa,
Dahil kagaya po ng sabi ko sa inyo, nasa limitadong mga oras po tayo. Pero sa tingin ko po, yung mga unang nabasa ko ay nagbibigay din ng ilang bahagi ng inyong pagninilay. No? Wala pong nasasayang sa bawat pinopost nyo dito sa ating gabay bahaginan sapagkat binabasa po ito ng ating mga kalakbay sa pananampalataya. Balikan po natin si Brother Vince. Vince, hello Vince. Hello, Father. So sa pagkakataong ito, Vince, ay nais kong ibigay sa iyo pagkakataon para sa iyo mga huling pananalita sa mga kapatid natin na nakikinakbay sa atin. Ngayon po ay, kahit tayo po ay humaharap sa matinding krisis na ito ng pandemya ng COVID-19, nawa ay huwag nating kalilimutan na tayo ay nakikipaglaban na kasama si Jesus. Nakasama siya upang bigyan tayo ng lakas, upang bigyan tayo ng pag-asa, at upang bigyan tayo ng pagkakataong muli na makapagsimula. Kahit po tayo ay nawawalan ng pag-asa dahil sa matinding pangamba, matinding takot, lagi natin pakakatandaan na ang Diyos ay lagi nagbibigay buhay. Ang Diyos ay lagi nagbibigay pag-asa sa atin. Kahit tayo po ay magkakalayo, di man tayo nagkakausap na sama-sama, nagkakaroon ng pagkakataon na magsama-sama. Ngunit ang pandemyang ito ay kinokonekta tayo sa panalangin. Isa lang naman po lagi ang ating sigaw sa panalangin. O isa lang ang ating panalangin na nawa ay ito ay matapos na ang krisis ng COVID-19. At araw-araw po ay may ginaganap na mabuti ang Diyos. Lagi lang natin tunghayan kung ano ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Yung simpleng pagmulat mo sa umaga, isang biyaya. Yung simpleng may makain ka sa pang-araw-araw, may biyaya. At salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay sa online faith sharing natin with Father Randy. Salamat din po, Father Randy, sa inyong pag-imbita sa akin dito na karoon po ako ng pagkakataon na magbahagi ng aking mga karanasan sa gitna ng krisis na ito. At huwag lang po tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon, manalig po tayo. Sabi nga po kanina sa ating Ebanghelyo, siya ang katotohanan, siya ang buhay. At ang katotohanan po ay makakaraos tayo. At ang katotohanan po ay may buhay tayong sisimulan muli pagkatapos ng pandemyang ito. O may ginaganap na tayong panibagong buhay na maglalakbay tayo na kasama siya. Yun lamang po, Father, sa pagkakataong to ay salamat po. Tumaasa po ako sa Panginoon na nawa po ang lahat po ay ligtas. Kayo po din dyan, Father, sa seminary. Mag-ingat din po kayo sa mga kasama ko pong seminarista, mga formators, mga staff po natin dyan, mga kamanggagawa ko, Father. Paki-regards din po ako na sama-sama po tayong manalangin, sama-sama po tayong maniwala sa kakayahan niya. At yun lamang po ang ating magagawa sa gitna ng krisis na ito. Salamat po, Father. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nakiisa sa ating online faith sharing. At makaraos po tayo. Salamat Mabuti Vince, po ang no? Diyos. Salamat din sa iyo, Vince, sa iyong pagbibigay ng oras at panahon para sa online faith sharing na ito. At nawa ay patuloy din kayong mag-iingat ng inyong pamilya, kasama rin kayo sa aming mga panalangin. At mula dito, Vince, ay samahan mo ako sa isang pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, mapagmahal na Ama, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon para kumapit at tiwala sa iyong makapangyarihang kakayahan sa buhay namin.
Sa mga pagkakataon at sitwasyon na kami ay maharap sa ganitong klase ng mga pagsubok, wala kaming ibang nais na uwian kundi ikaw lamang. Sapagkat batid namin na may kaya kang ganapin sa buhay namin. Patawad sa mga pagkakataon ng aming pagmamalabis. Patawad sa aming pagyayabang. Patawad sa aming mga pagkamakasanili. Patawad sa mga pagkakataon na parang itinuring namin ang aming mga sarili na makapangyarihan at nababatid ang lahat. Patawad din sa mga pagkakataon na aming nagawang pakialaman at dalhin sa pangit at hindi magandang kalagayan ng iyong nilikha. Patawarin mo kami lalo na sa mga pagkakataon na hindi kami naging bukas sa pangangailangan ng aming kapwa. At nawa sa diwang ito na kami unti-unti na nagbabalik loob sa iyo, nagsusumamo sa iyo, dumudulog sa iyo, at humihingi ng pagpanibagong pagkakataon upang makapagsimula muli sa buhay. Nawa ay dulutan mo kami ng mga biyaya at grasya na aming kinakailangan upang maging matatag kami sa pagharap sa isang panibagong normal na buhay na sa amin ay naghihintay. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at nawa ay sumainyo. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat din. Salamat sa iyo. God bless you. Salamat po, Father. Ingat po kayo dyan. God bless po. Salamat po. Din. Bye-bye Sa po, inyo Father. po lahat ng nakilambay sa amin ni Brother Vince ngayong gabi, lagi po ninyong tatandaan, pinag-ihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. God bless you po and good night.